Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po, Bicolandia. Magandang umaga po dito sa probinsya ng Camarines Sur. At magandang umaga dito po sa lungsod ng Naga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi po sana ako ang magpuprograma ngayon, pero yung inassign ko po rito ngayong umaga sana ay marami daw pong pinag-aabalahan, kaya medyo napagod at umiba ang timpla ng pakiramdam. Kaya nagkataon naman, buti at ako ay nagbasa ng message pag nagising po kasi ako ng 1:30 ng madaling araw. So, nabasa ko po ang message na kung pwede daw po ay hindi makakarating. Kaya ito po ang inyong lingkod. Ako po muli ang inyong maririnig ngayon. Muli po, ito po ang biyaya sa pagkaaga. At ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bolaños. At sa technical side, atin din pong makakasama si Sir Stephen Fabis. Sa loob po ng ilang mga minuto, atin pong pasimulan ang ating umaga ngayong mga oras na ito na tayo ay magbabasa, mag-aaral muli ng mga aral ng Panginoon upang ito ay maging gabay ng ating pamumuhay sa buong maghapon. Kaya po, sige, tuloy na po tayo. Muli po sa mga siguro hindi sinasadya, naipihit po ninyo ang inyong radyo at hindi po ninyo alam kung ano ang programang ito. Muli po, ito ang biyaya sa pagkaaga dito po sa himpilan ng BBS DWLV 91.9 FM. Okay po, tuloy-tuloy na po tayo. December 24 na ho tayo ngayon. So, mamayang gabi, maghihintay na ang napakaraming tao sa pagsapit ng December 25 na itinuturing ng nakararami na ito po ay mismong araw ng Kapaskuhan. Alam nyo, hindi ko po i-entertain yung nagsasabi na hindi naman daw ito ang eksaktong kapanganakan ng Panginoon. Alam nyo, hindi na natin dapat pagdiskusyonan ng tungkol sa bagay na yan. Approximately, ito po ang tinatansyang araw ng kapanganakan. Pero isipin nyo, logic na lang ho, logic, common sense. Kasi marami po ang tumutulig sa kapanganakan ng Panginoon. Alam nyo, ito, isang simpleng pag-isipan natin. Bakit kapag ikaw ba yung nag-birthday, wala kang kasabay? Kasi ang sabi ng iba, hindi daw dapat ipag-celebrate ang Pasko. Yung mga, alam nyo, paprangkahin ko po kayo, yung mga antichrist, yung mga lumalaban sa pagkapanginoon ng Panginoon Kristo na nagsasabing, wag daw isi-celebrate ang Pasko. At kung i-celebrate man daw, hindi ito December. Imagine. Bakit pag nag-birthday ka ba, wala ka bang kasabay? Nung isilang ba ang Panginoong Kristo, wala ba siyang ka-birthday? Kasi 'di ba nagkatawang tao siya? Nung ipinanganak siya ni Blessed Mary, wala ba siyang kasabay na ipinanganak? Kasi sabi ng iba, this is a part of paganism. Bakit? Kahit naman may kasabay na ipinanganak ang Panginoon na isang pagano o kaya ang mga tao nung panahon na yun ay nagsiselebrate ng kanilang dinudiyos sa araw mismo ng
kapanganakan ng Panginoon, wala naman tayong pakialam doon. Basta malinaw sa atin, lalo na tayo mga Kristiyano, malinaw sa atin na ang isiniselebrate natin ngayon, yung kapanganakan mismo, yung pagkakasilang sa Panginoong Kristo na ating tagapagligtas. Yun, wala nang iba. Kaya common sense na lang, kung mo pala ipinanganak ang Panginoon sa panahon ng pagsiselebrate ng mga pagano ng kanilang kinikilalang Diyos, ibig bang sabihin, nakikiisa tayo sa kanila? Hindi tayo nakikiisa sa kanila. Lalo na tayo mga tunay na Kristiyano, hindi tayo nakikiisa sa kanila. Basta malinaw sa atin na ang December 25, ito ay ating inaalala, at kung nagkakaroon man tayo ng mga selebrasyon, ito ay intended only for the Christmas, na ang pinapatungkulan ay ang kapanganakan ng totoong Diyos, ng anak ng Diyos na ipinanganak sa ating mundo. Yun, wala nang iba. Wala tayong pakialam dyan sa mga kung nagsiselebrate man sila as part of their belief as pagan, ay wala tayong pakialam doon. Okay po, muli po magandang umaga sa lahat ng nakikinig na ngayon, at siguro ang iba umagang-umaga pa naghahanda na para mamaya. Pero unahin po natin ang ating buhay espiritual upang tayo ay lalo natin talagang ma-appreciate ang Kapaskuhan. Huwag tayong masyadong mag-focus sa mga pagiging komersyalismo ng Kapaskuhan. Mamaya na yung mga gagawin natin. Unahin natin ang ating kaugnayan sa Panginoon, pagising pa lang natin sa umaga. Siguro, abang kayo naghahanda, basta bukas ang radyo, 'di ba? Nakikinig naman, at nasa harap ninyo siguro ang inyong cellphone, at nanonood kayo ngayon sa biyaya sa pagkaaga. Sige po, tuloy-tuloy na tayo. Simulan po natin ito sa panalangin. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos sa langit, marami pong salamat muli sapagkat nagising pa kami. Salamat dahil pinagkalooban niyo po kami ng panibagong araw sa buhay po namin. Isang araw na muli naming magagamit upang papurihan ka namin sa aming buhay, at ikay aming paglingkuran bilang ekspresyon ng aming pasasalamat dahil po sa Kapaskuhan. At hindi lamang ito tungkol sa isang seasonal na selebrasyon. Araw-araw, Panginoon, kailangan ka naming paglingkuran ng buong puso, ng may katapatan at kasipagan bilang ekspresyon ng aming pagpapasalamat sa iyo. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, tuloy na tayo. Magandang umaga po kay Sister Nelda Mabait, sa buong Mabait family. Magandang umaga kay Brother Roy Clavicilia from Roma, at kay Sister She. Magandang umaga din po kay Sister Eva Agregado at kay Sir Felipe Agregado Jr. Magandang umaga din po kay Ma'am Lourdes Garrido, at kay Ma'am Claire Dacuya Ricafort, at kay Sir Luis R. San Jose Jr. Ayan po, tuloy-tuloy na ho tayo. Mahina ang internet. Okay. Sige po, mula po rito sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, isang talata po ang aking babasahin. Mula rito sa kabanatang 2, ang talata ay 11. Uulitin ko po, itong talatang ito ay napaka-pamilyar, lalo na sa mga nagbabasa talaga, at pag tuwing buwan ng Kapaskuhan, lagi po itong binabasa. Pero alam nyo, kahit na ito ay taunan na binabasa, mahalagang ating talagang maintindihan, sumariwa sa ating mga kaisipan ang talagang totoong halaga ng Kapaskuhan. Mula po rito sa Lucas 2:11, ganito po ang nasusulat. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas,
ang Kristong Panginoon. So ang Diyos po ang siyang magpala ng ating puso na pagtatamnan ng kanyang banal na salita. Dito po sa ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga, muli po itong magpapaalala sa ating lahat na kumbaga inuukil-kil, kumbaga malalim na itinatanim sa ating pangunawa na kapag tuwing sasapit ang Kapaskuhan, ito po ay tungkol lamang sa pagkakasilang ng tagapagligtas at si Kristong Panginoon. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay the very purpose of Christmas ay upang sa pagkakasilang ng tagapagligtas, tayong mga tao ay panunumbalikin ng Panginoong Hesukristo sa naputol na kaugnayan ng tao sa Diyos dahil sa kasalanan. Ibig sabihin, sa madaling salita, walang paligoy-ligoy, kinakailangan na ang Panginoong Hesukristo sa kanyang pagkakasilang ay kilalanin po ng mga tao ang kanyang pagkapanginoon. Kasi alam nyo, bago bago nagkatawang tao ang Panginoong Hesukristo, ang mga tao po ay mayroong mga pinapanginoon. Mayroong mga kinikilalang Panginoon ang mga tao, hindi lamang yung mga Panginoon dito sa lupa, higit sa lahat, mayroon silang kinikilalang ibang mga Diyos. Yan. At yun ang kanilang pinapanginoon. Kaya nga, binigyan po ng Biblia ng emphasis na isinilang ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Yan. Doon po kung pag-aaralan natin ito ng malalim, ito ay nangangahulugan na ipinapakilala ang Panginoong Kristo sa sanlibutan, sa sangkatauhan, upang kilanlin ng mga tao na siya ay Panginoon. Hindi lang siya basta propeta, na laging sinasabi ng ibang mga nangangaral. Hindi siya basta propeta. Isa siyang tagapagligtas at isa siyang Panginoon. Okay? Yan, magandang umaga po kay Sister Mercy Bilali de Leon. Okay po. Salamat po sa inyong pakikinig at panunood. Okay, mayroon pa pong babasahin ko po itong personal na tanong dito sa aking personal account. From Sir Albert de Villa. Good morning, sir. Good morning, Sir Luis. May tanong lang po ako. Ang Pasko po ba ay nangangahulugan na ang pagkakasilang ni Kristo ay nangangahulugan na inayos niya ang universe? Hindi ko po ulitin ko po from Sir Albert de Villa. Ang tanong niya po, good morning Sir Luis, ang pagkakasilang daw po sa Panginoong Kristo ay nangangahulugan na inayos niya ang universe. Di ko po alam ang naglalaro sa inyong isipan kung bakit ganito ang inyong tanong. But anyway, hindi naman po ito ang question and answer segment. Ito po ay devotional segment. But anyway, sasagutin ko pa ang inyong tanong dahil bihira naman ho ang nagtatanong. At hindi naman dapat talaga magtanong kasi hindi naman ito question and answer. Ito po ay devotional. Pero sasagutin ko po alang-alang po sa inyong tanong from Sir Albert de Villa. Ang tanong niya po, ayun, may pahabol. Ibig po sabihin, yung pagkakasilang ng Mesiyas ay ang mundo ay itunuturing ding
bahagi ng Diyos. Medyo malalim pang inyong mga tanong. Okay po, pero nagigets ko po ito Bagaman malalim itong tanong na ito, may naglalaro sa isipan ko na kung bakit ganito ang tanong nyo, Sir Albert de Villa. Pero kung luluobin ho ninyo, papahintulutan nyo ako, pagkatapos ng programa ay tatawagan ko po kayo. Ang tinutungkol po kasi ng tanong ni Sir Albert de Villa ay, pasensya na, sabihin nyo kung tama ako, parang naniniwala po kayo sa yung bang konsepto ng pantheism. Ano, tama po ba ako? Pwede po kayo mag-reply dito muli sa akin. Kasi ang tanong mo, yung pagkakasilang ng Panginoon ay inayos niya ba ang universe at bahagi siya ng universe? Hindi, pantheism ito, maliwanag po ito Anyway, mga minamahal ko mga tagapakinig, pasensya na, sasagutin ko ito kasi bilang paggalang naman sa nagtanong, opo, tama po, nag-reply po si Sir Albert de Villa. Ang sabi niya ay, opo. Salamat po sa inyong katapatan. Anyway, Sir Albert de Villa at sa mga mahal naming tagapakinig, hindi, tapatan po ito hindi po tayo dapat maniwala sa paniniwalang pantheismo. Ano po bang ibig sabihin ng pantheism? Pantheism is a philosophical and theological concept that equates God with the universe or with the nature or something dito sa universe. Yan ang ibig sabihin ng pantheism or reality itself. Meaning, Sir Albert de Villa, hindi po mali po itong kung kayo po ay nagsusuri, ginagalang ko po, pero ang pagkakasilang sa Panginoong Hesukristo, hindi ang pinakalayon niya ay ayusin ang universe, kundi ayusin ang nasirang buhay espiritual ng mga tao. Kasi nga po, bago ang Pasko, ay sira, patay, hiwalay ang kaugnayan ng tao sa Diyos bago ang Pasko. Kaya po, isinilang ang tagapagligtas, katulad nga po ng ating key verse ngayon na binasa ko pa lang, na isinilang ngayon ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Pero ang pinakalayon niya ay para ibalik ang tao sa Diyos. Doon lamang sa mga gustong bumalik. Basta ang Diyos Ama gumawa ng paraan, naglatag ng paraan para ang tao ibalik niya sa Diyos dahil ang tao ay hiwalay sa Diyos. O kaya, itong tanong niyo po, Sir Albert de Villa, hindi po Diyos ang universe. Okay po. Kasi hindi siya separate being. Kasi ito po ang pinaniniwalaan ng pantheism, mga minamahal kong mga tagapakinig, na ito daw pong mundo ay Diyos. Imagine, hindi po Diyos ang universe. Hindi Diyos ang nature, kundi itong universe mismo, itong mga nature sa ating paligid, nilikha ng Diyos. Kasi po, hindi ko po ito, pasensya na Sir Albert de Villa, tatapatin kita, huwag kang maniwala sa pantheism. Kasi ang pantheism hindi naniniwala sa Diyos mismo. Naniniwala ang konsepto ng pantheism ay may iba pa daw pong Diyos at tinuturing na itong universe, itong mga kalikasan, itong mga kapangyarihan sa ating mundong ginagalawan ay Diyos din daw. Hindi po pwedeng mangyari yan, mga minamahal kong mga tagapakinig. Kaya Sir Albert de Villa, salamat po sa inyong pagtitiwala, sa inyong pagtanong, pero uulitin ko po, huwag kang maniniwala sa pantheism, iisa lang ang Diyos. Iisa lang ang Diyos. Ngayon, doon sa pangalawa mong tanong na inayos ba ng Diyos ang universe nung isilang ang Mesiyas, kasama po yun. Pero hindi ibig sabihin na
ang universe ay Diyos. Medyo puzzle po ang inyo Puzzle po ang inyong question. Parang sinasabi ho ninyo na kaya inayos ng Mesiyas ang hindi ho balance ang inyong belief, Sir Albert de Villa. Sa liwanag ng salita ng Diyos, gusto ko pong sabihin sa inyo na kaya isinilang ang tagapagligtas, unang-una ay para i-address ang sakit na espiritual ng mga tao. Kasi bago ang Kapaskuhan ay hiwalay ang kaugnayan ng tao sa Diyos. Pangalawa, totoo yung sinabi mo kung sa ibang context na inayos talaga ng Panginoon ang universe na sinira ng tao. Yun ang pero hindi yun ang pangunahin. Kasama lamang yun doon sa package. Na pati nga mga sakit natin hangga't maaari, yung mga may sakit, karamdaman, inayos ng Panginoon yan Kaya nga nung panahon ng Panginoon sa Kristo, nung siya'y lumaki na bilang nagkatawang tao, hindi ba marami siyang pinagaling na may sakit, may mga karamdaman, inaalihan ng demonyo, kasi kasama yun sa package na ang tao ay ibalik niya sa Diyos. Pangalawa, para ang tao ay kanyang hangga't maaari ibalik niya sana sa dati Kasi grabe ang naging epekto ng kasalanan sa buhay ng tao. Nagdulot ito ng sakit na spiritual, sakit na mental, emotional, sakit na physical. O kaya baga sabi ni San Pedro, kung kukunin natin ang ibang bahagi ng banal na kasulatan, mababasa natin sa unang Pedro, kabanatang 2, talatang 25, sinasabi ni San Pedro, ni Apostol Pedro, na dahil sa kanyang pagkamatay, tayo ay kanyang pinagaling. O, yung salitang pinagaling, package yun. Pinagaling niya yung sakit na espiritual, lalo na doon sa mga lumalapit sa Diyos. Pangalawa, yung sakit ng tao na yun, mental, emotional, physical. Kaya, Sir Albert de Villa, dito po sa inyong tanong, tatapatin ko po kayo, huwag ka pong maniwala sa pantheism. Again, sa mga hindi ho pamilyar, mga minamahal kong mga tagapakinig, pantheism is a philosophical and theological concept that equates God with the nature, with the universe, with the nature, or the reality itself. Kaya itong tanong mo, bagaman Basil, ang tanong mo, Sir Albert de Villa, again, nagigets ko pong tanong nyo naniniwala kayo at kayo nang mismong umamin na inamin nyo po dito sa inyong message sa akin na naniniwala ka sa pantheism. Hindi po dapat mayroon lamang iisang Diyos. Okay? Mayroon lamang iisang Diyos at ang Diyos na ito ay lumikha siya ng mga bagay, even the universe. Okay? Ang universe hindi Diyos. Okay? Maliwanag po yan. Lahat ng bagay dito sa universe, lahat ng nakikita natin, likha ng Diyos. Hindi po Diyos. Kasi po ang pantheism, Sir Albert de Villa, ay naniniwala sa maraming Diyos. Yan ang ibig sabihin ng pantheism. Kaya, ang gusto ko lang namang itapat sa inyo mga Sir Albert de Villa, mga mahal namin tagapakinig, hindi po dapat maniwala sa pantheism. Kasi ang pantheism nga po ay hindi naniniwala mismo sa totoong Diyos. Kundi naniniwala ang pantheism na may iba pang Diyos liban sa Diyos. Hindi po pwede mangyari yan. Genesis chapter 1 verse 1. Sa una pa lang, hindi intensyon ng Biblia na ipakilala at ipaalam sa taong patunayan na may Diyos. May Diyos talaga. Kaya bagas Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Meaning, napansin nyo, sa simula pa lang may Diyos na lumikha. So, isa siyang manlilikha. Wala pong ibang, hindi pwedeng kilalanin na ang mga nilikha ng Diyos ay pwedeng maging Diyos. Hindi pwedeng mangyari yan. Pasensya na po. Tinapat ko lang po ang inyong tanong, Sir Albert de Villa. Anyways, salamat po sa inyong pagtitiwala.
Kung papayagan nyo ako mamaya pagkatapos ng programa, tatawagan ko po kayo para malaman natin taga saan ka po. Okay, tuloy na tayo. Hindi ko na natalakay ang aking papaksain ngayong umaga from Lucas Kabanatang 2, talatang 11. Again, bago ako magtapos kasi tinatansya ko po ang oras, uulitin ko po ang pinakalayon ng Kapaskuhan. Ang pinakalayon ng pagkakasilang sa Panginoong Hesukristo ay upang magligtas. Okay? Kaya nga sa mga nagbabasa ng Biblia, very famous, very familiar verse in the Bible, John 3:16, 'di ba? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. O 'di ba? So ang pinakalayon ng pagkakasilang sa Panginoong Kristo upang magligtas. Bakit? Sapagkat bago ang Kapaskuhan, ang tao po ay naliligaw, mapapahamak. Kaya isinilang ang tagapagligtas upang magligtas sa gustong magpaligtas. O, yan ang pinakalayon diyan. Kung ayaw mo magpaligtas, decision mo yan. Hindi naman dumating ang Panginoon sa ating mundo bilang isang mananakop. Kailangan ang tao ay payagan niya ang tagapagligtas na iligtas ang kanyang kaluluwa. So, ang pagpapaligtas sa Panginoong Kristo ay isang desisyon. Okay po? Kaya, iyan ang pinakalayo ng Kapaskuhan. Dapat hindi natin yan makalimutan. Ano po? Pangalawa, sabi po ng Lucas 2, talatang 11, isinilang ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas at ang Kristong Panginoon. So, ibig lamang sabihin nito, gustong i-break ng pagkakasilang ng Panginoon na yung mga kinikilala ng tao na Panginoon ng kanilang buhay, na hindi ang Panginoon sa Kristo, yun ang gustong buwagin ng Panginoon. Kasi nung pagkakasilang sa Panginoon sa Kristo, may mga relihiyon na, may mga nagsasabing mabubuting tao, mababait na tao, at may mga kanya-kanyang pinaniniwalaan, maraming dinudiyos, maraming pinapanginoon. O kaya, yun ang pinakalayo ng Pasko. Para ang tao, tanggapin niya ang tagapagligtas upang maligtas ang kaluluwa. Pangalawa, payagan ng Panginoon Kristo na maging Panginoon ng ating buhay. Yan. Okay po, Sir Albert, salamat po. Salamat po sa inyong pagpayag. So mamaya tatawagan ko po si Sir Albert de Villa. Sabi niya po okay lang na magkwentuhan kami. Anyway, so salamat sa inyong lahat sa pakikinig. Uulitin ko po, hindi po sana ako ang magpuprograma ngayon, pero medyo nag-ibang timpla ng kapwa natin kamanggagawa, kaya sinalo ko po ang kanyang part. So, sige po, hanggang dito na lamang at sana'y ito ay nagdulot po sa atin ng mahalagang mga aral ng Panginoon. Mamaya mag-aantay na ho tayo ng December 25. So sana bumalik sa ating alaala itong ating mga napakinggan na hindi na dito issue kung December 25 ba isinilang ang Panginoon katulad ng mga panunuligsa ng mga antichrist. Hindi yun ang issue. Sabi ko baga common sense na lang. Bakit ba pag ipinanganak ba ang isang sanggol sa mundo, wala ba siyang kasabayang may birthday? O ano, wala naman tayong pakialam kung sinasabi ng iba hindi dapat daw i-celebrate ang Pasko kasi practice ito ng mga pagan, 'di ba? Hindi naman practice nila ang ating pag-uukulan ng pansin, kundi mismo ang kahalagahan ng pagkakasilang ng Panginoon. Kaya hindi na issue kung December 25, kung anong buwan yan. Hindi na yun ang issue, wag natin pag-awayan yan. Ano po, ang mahalaga, maliwanag na may isinilang na tagapagligtas. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, salamat po ngayong umaga sa mga aral mo na muli pong nagpaalala sa amin kung bakit may Pasko. Pagpalain niyo ang lahat ng nakinig at nanood at sa lahat pa po ng magre-replay nito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo,
Ito ang aming dalangin, kalakip ng aming pasasalamat. Amen. Magandang umaga po kay Pastor Marvin Natividad. Okay po, hanggang dito na lamang. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bulaño. Susunod na po ang Kakampi Network News, ibabalita ni Sir John Bernas. Maligayang Pasko po sa inyong lahat.